Kamusta? Ako ang sekretarya ni Amolu. Kung gusto mo, ako na lang. Hindi ba weekend ngayon? Ang sipag naman ng sekretaryang ito. Mukhang payat, pero ang bigat. Diyos ng kayamanan, makukuha ba natin ang perang ito? Ikaw na ang bahala. Mahalaga sa akin ang perang ito, talagang mahalaga. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Magandang araw po. Ang kape ninyo. Eto. Mayroon 5 million. Sana iwan mo ang anak ko. Sino iyon? Ang yaman naman. Hindi mo ba alam? Nanay ni Ginoong Lu mula sa kabisera. Eto, pangatlong babae na ito ngayong buwan na nakita kong tinutulungan niya para sa anak niya. Pangatlo na. Ganoon ba? Naisip ko na. Gusto ko nang ipakilala si Luzichu bilang kasintahan. Tapos na. Diyos ko! Si Chu. May nobya ka na pala. Lumaki na ang batang iyon. Kahit isang babaeng lamok, hindi man lang umuwi kasama siya. Anong media ulit ito na nagkakalat ng chismis? Anong media ulit ito na nagkakalat ng chismis? Tama? Sabihan sa labas. Ang kuya ko ay gusto ng lalaki. Tumahimik ka. Ang kuya mo ay marunong mag-alaga ng sarili. Akala mo ba lahat katulad mo? Ngayong buwan, naayos ko na para sa iyo 3 babae na. Kung makikipag-usap ka pa sa mga babaeng hindi kagalang-galang. Kung makikipag-usap ka pa sa mga babaeng hindi kagalang-galang. Sa susunod na buwan, huwag ka nang umasa ng allowance. Sa susunod na buwan, huwag ka nang umasa ng allowance. Paano mo nalaman? Ang babae ng kuya ko ay hindi naman bastos. Ang babae ng kuya ko ay hindi naman bastos. Nakita mo ba? Mukha siyang mabuting babae. Totoo pala. Aba, nagkaroon na ng sense ang kuya ko. Wangma, tulungan mo akong imbestigahan ang babaeng ito. Siya, madam. Ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Gagawin ko ito. Medyo hindi ba ethical? Wala akong pera para gamutin ang lola mo. Kung kaya mo magnakaw ka o mang-hold up. Pero may sakit na si Lola. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Lola. Ibenta ang bahay. Huwag mong pakialaman ang bahay na ito. Sinasabi ko sa iyo, walang paraan. Ang bahay na ito ay para sa iyong kapatid na lalaki, para sa kasal niya. Ate, si Lola ay matanda na, bakit pa siya gagamutin? Kayo. Hindi naman siguro immoral. Kung tutuusin. Ninakaw pa niya ang unang halik ko. Kung hindi, babayaran ko na lang siya kapag kumita ako. ₱5 milyon. Darating na! Darating na! Darating na ang pagkakataong yumaman ng sabay. Gusto mo ba? Pakasalan ng anak ko? Oh. Ay. Anong nangyayari? Ay mabuti. Tita kaming dalawa nasa relasyon pa kami. Magpakasal.
Napakamadali malamang. Hindi bagay. Ang mga kabataan ngayon, sikat ang biglaang kasal. Tita, makinig ka sa akin. Tingnan mo ako. Karaniwan lang ang itsura ko. Karaniwan din ang pamilya ko. Tulad ni Ginoong Lu, na may mataas na katayuan. Ako. Hindi bagay. Huwag kang mag-alala, ang pamilya naming Lu, ang pinahahalagahan ay ang pagkatao. Ang iyong profile na suri ko na matalino at mabait, handang tumulong. Ay. Ginoong Lu, alam ko. Sigurado akong ayaw mo rin napakasalan ako, tama? Kung hindi, ipaliwanag mo. Sa tingin ko rin, tama ang sinabi ng nanay ko. Ang kasal ay talagang magandang pagpili. Ikaw ay nag-asawa na, wala akong maibibigay na regalo. Ito ang mga ito. Ito na lang ang dote. Narito ang 100 milyon na pera. Yung 5 milyon na ipinangako ko sa iyo, kasama na iyon dito. Yung mga gold bars, halaga ay 100 milyon. At ang mga property na ito, mga 100 unit yata. Simula ngayon, ikaw na ang maniningil ng upa. Isa lang ito. Pwede nang ipagamot si Lola. Hindi naman namin kailangan ang mga ito. Actually, Ano? Sa pera ba ng pamilya namin ka naakit kaya mo ako pinakasalan? syempre hindi. Buisit ka. Anong sinasabi mo? Hindi ganoon si Chuchu. Kung gayon, ang mga ito, bawiin ko muna. Sa susunod, iyo na lahat. Tama, ngayong gabi, umauwi kayo para kumain. Namumulaklak na ang puno! Kung gayon, maghiwalay muna tayo. Kung gusto mo, mag-divorce na lang tayo ulit. Sabi mo, magdi-divorce? Ikaw ang gustong mag-public ng relasyon kagabi. Ang taong nagpakasal sa akin, ikaw din. Napilitan lang ako. Dahil kasal na tayo, kailan tayo magdi-divorce? Ako ang masusunod. Linshu! Linshu! Nagulo na ang lahat. Sakay na. Pumasok na ako sa trabaho. Imbestigahan mo. Bakit kailangan ng pera ng misis? Mrs.?
Pasensya na. Walang anuman. Ano? Shoo. Gusto mo ito? Huwag mo nang isipin. Siya. Pero sikat siyang nerd sa department namin. Puro aral lang ang alam. Magandang umaga, lahat. Magandang umaga. Chuchu. Pakasalan mo ako. Hindi. Amo. Wala pa tayong jowa. Magpakasal? Nagbibiro ka ba? Pareho tayong wala pang karelasyon. Magpakasal. Fuhu. Huwag kang mahiya. Alam ko. Matagal ka nang may crush sa akin. Ikaw, nitong mga nakaraang araw, hindi ba kailangan mo ng pera? Sabi ng nanay ko, basta magpakasal tayong dalawa. Magbibigay ang pamilya namin ng 100,000 na dowry. Sa oras na yon, iiwan ko sa iyo ang 10,000 para sa pag-aalaga ng ating sanggol. Ay, hindi. Tagapamahala, nagkakamali ka yata? Ako? Kailan pa ako nagka-crush sa'yo? Ikaw, ang sipag-sipag mo, araw-araw kang naglilinis. At nagmop ka pa ng sahig para sa akin. Ginagawa ko lang iyon nang hindi sinasadya. Noong isang linggo, niyaya mo pa ako ng kape. Iyon ay discount coupon. Malapit nang mag-expire. Pinainom ko ang lahat. Di ba? Oh. Tagapamahala? Talagang nagkakamali ka. Siya. Kahit na nagkakamali ka. Kung gayon, pakasalan mo ako, iyon ang pinakamagandang opsyon. Chuchu, huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggihan. Yung lola mong pabigat, at yung mga magulang mong paborito ang lalaki, at yung kapatid mong walang silbi, basta magpakasal tayo, hihiwalay tayo sa kanila. Huhu. Pakasalan mo ako. Pasensya na, tagapamahala. Ako, may asawa na. Lingchu. Huwag kang walang hiya. Tingnan mo ang sarili mo. Tulad ng iyong kalagayan, sinong lalaki ang bulag para magustuhan ka? Yung lalaking bulag, nandito. Yung lalaking bulag, nandito. Linchu, saan mo nakuha ang napakagwapo mong asawa? Ang aura, mukhang hindi ordinaryong tao. Ako yung bulag na nagpakasal kay Linchu. Tingnan mo ng mabuti. Lingchu. Ikaw na masamang babae. Paano mo ako nagawang pakasalan ang ibang lalaki? At saka, anong meron siya na wala ako? Tagapamahala. Kung pwede, kumuha ka ng salamin. At tingnan mo ang sarili mo. At mang-aalipusta ka pa. Ngayon hindi ko kayo patatawarin kayong dalawang masasamang tao. Linchu. Sibakin ka na. Sinizont ka. Tagapamahala. Hindi ikaw ang may karapatang magsante sa kanya. Assistant Dong, tawagan ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ng asawa. Sisantihin ang tagapamahala nila. O kaya, kalimutan na lang. Anong tigil-tigil? Hindi pwedeng ganito na lang. Ako si Zhang Dabao. Sa tindahang ito, ilang taon na akong nagtatrabaho. Pati ang pinuno ng pangunahing opisina, nakita ko na. Paano, sa isang tawag mo lang, sasantihin mo ako? Nagpapakaarte ka. Linchu, o kaya, hayaan mo ang asawa mo na humingi ng tawad sa tagapamahala. Tama, Chuchu. Kailangan mo ng pera ngayon. Ang part-time job na ito para sa iyo ay talagang mahalaga. Ang pagtitiis lang ay magdudulot ng pagmamaliit ng iba. May tao na dito.
May tao din dito. Hindi mo ba nakikita? Umupo ka. Salamat. Ang pagiging masyadong mapagparaya ay magpapababa lang ng tingin sa iyo ng iba. Tagapamahalawang. Zhang Dabao, sinisante ka na. Ano? Sinisante ako? Sigurado ka ba? Ako? Ang asawa ni Lin Chu, ano ba talaga ang pagkakakilanlan niya? Isang tawag lang talaga at natanggal ang tagapamahala. Lin Chu, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kanina. Nagbibiro lang ako kanina. Haha, biro lang. Hahaha. Ang biro mo ay hindi nakakatawa. Mga kasama, si Lin Chu ngayon ay nag-resign. Lu Zihu, hindi ba tayo nagkita dati? Lu Zihu, hindi ba tayo nagkita na dati? Lin Chu? May amnesia ka ba? O bulag ka sa mukha? Wala. Di hindi pa tayo nagkita. Ay. Oo nga, ang gwapo ni Lu Zichu. Kung totoong nakita ko na siya, tiyak na hindi ko makakalimutan. Pero posible rin. Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, walang pera para magpabili ng salamin. Sobrang nearsighted ako. Baka, noong mga panahong yun ko siya nakita. Bilis, umalis na. Darating na. Lu Zichu, masaya ako na ipinagtanggol mo ako. Bakit ka? Mukhang malungkot? Pero, ang kita na ito para sa akin ay napakahalaga. Ako. Pasensya na. Kumusta? May nangyari ba sa lola ko? Pupunta na ako. Hindi po. Miss Lin, ang asawa ninyo ay binayaran na ang lahat ng bayarin ng lola ninyo ng buo. Aayusin namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Salamat. Salamat sa inyo. Amo, nahanap ko na. Kailangan ng pera ng asawa mo. Malamang may sakit ang lola niya. Ikaw na ang bahala. Maghanap ka ng pinakamahusay na doktor. Lu Zihu. Salamat. Bilang asawa mo, ito ang dapat kong gawin. Pero, peking kasal lang tayo, di ba? Ang marriage certificate natin ay ayon sa batas ng bansa. Sinasabi mong tayo ay peking kasal, ay pagwawalang bahala sa batas. Ay hindi. Sobrang nagpapasalamat lang ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Siguradong babayaran kita sa lalong madaling panahon. Kapag nagpapasalamat ka, hindi dapat puro salita lang. Ilibre kita ng pagkain. Ayan na. Sabi ko sa inyo, ang malatang na ito, ang paborito ko. Tikman mo na. Kumusta? Kumusta ang lasa? Masarap.
Kukuha pa ako ng isa. Ginoo, isa pa. Yung sobrang maanghang. Sabi ko sa'yo, yung sobrang maanghang nila ay ang pinakamasarap. Kumusta? Gusto mong tikman? Salamat. Pwede naman subukan. Anong nangyari? Naanghangan ka ba? Hindi naman. Ginoong Lu, kung gusto mo, ako na po ang kumain para sa inyo. Dong, gusto mo rin bang kumain? Mag-order pa tayo ng isa. Hindi na. Kakainin ko na. Yung kay Ginoong Lu na lang. Walang problema. Hindi pa ako busog. Hindi pa busog? Maura pa ako ng isa. Ginoo, Doktor, May acute gastroenteritis ang pasyente na nagdudulot ng mataas na lagnat at pagkahimatay. Mag-iwan kayo ng isang tao para bantayan siya. Lola, ang sakit ng pakiramdam ko. Alam ni Lola na masama ang pakiramdam mo. Pupunasan ka ni Lola para gumaan ang pakiramdam mo. Pasensya na, Luzichu. Hindi ko talaga alam. Hindi ka pala makakain ng maanghang. Sinabi mong hindi ka makakain ng maanghang. Bakit ka nagpumilit? Medyo mainit pa. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Pinigilan ko naman siya, pero hindi siya nakinig. Yung mata ko kanina parang nag-ilusyon? Malamang hindi. Pero may sakit pa ang CEO. Ganyan. Baka hindi maganda? Anong alam mo? Nagmamadali akong magkaapo. Tama nga. Kung may pumasok na tao, hindi ako malalantad. Ang sarap ng pakiramdam. Linchu, magdidiborsyo kayo sa bandang huli. Huwag kang masyadong bastos. Bakit parang lalong umiinit siya? Ako. Dumaan kami dumaan. Dumaan din ako. Kuya, ang wild mo sa unang kasal mo. Parang pareho lang tayo. Nagkakamali kayo. Tinutulungan ko lang siyang magpababa ng lagnat. Pagpapababa ng lagnat o date? Hindi namin alam. Hahaha. Buwisit na bata, akala mo ba katulad mo ang kuya mo? Palikero ka. Bawat buwan, ako ang nag-aayos para sa'yo. Maraming babae. Sinasabi ko sa'yo, sa susunod kung gagawin mo ulit ito, hindi na kita tutulungan. Yung mga babae na pinalis ni tita. Lahat. Sa kapatid ni Luzichu. Hindi ba tungkol kay kuya yon? Huwag mo nang ilantad ang mga sikreto ko. May mga kaibigan ka bang magaganda? Ipakilala mo sila sa akin? Luzichu. Lumayo ka sa hipag mo. Ano? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang lumapit sa kanya para mag-usap. Hindi naman kuya. Nagselos ka na naman sa ganito? Sa hipag ko, wala akong interes. Ginoong Lu, ang VIP room na inbook ninyo? Wala nang laman ng account.
Paano nangyari iyon? Mali yata kayo. Ang kuya ko sa card na iyon, may 10 milyon doon. Pero ngayon lang, si Amolu, inilipat ang lahat ng pera. Ha? Chuchu, ngayong gabi, pakiusap, alagaan mo si Zichu. Tita, huwag kang mag-alala. Ito ay orihinal na aking problema. Siya. Dali, pumasok ka na. Ako, matulog muna ako sa guest room. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Teka. Gusto kong maligo. Gusto kong maligo. Pero may sakit ka pa eh. Kung hindi ako maliligo, hindi ako makatulog. Sige, ako na ang magbukas ng tubig. May sakit pa ako ngayon. Paano kung masyadong mainit ang tubig? Mahimatay ako? Baka delikado. Paano yan? Sa inyo, may lalaking katulong ba? Sabihin mo sa katiwala, ngayong gabi, ang mga katulong ay lahat may day off. Sila lahat nag-leave at umuwi ngayon. Tutulungan kita. Ikaw, gusto mo akong samantalahin? Hindi. Hindi ko iyon ibig sabihin. Bantayan mo ako mula sa labas. Para hindi ako maaksidente. Bawal tumingin. Bawal tumingin. Aray, Okay ka lang ba? Contact lens ko. Ikaw ba yan? Ang bango niya. Parang may espesyal na mahika. Nakakaengganyo. Pasensya na. Sasagot ako ng tawag. Linchu. Yung matandang babae, saan mo itinago? Ay nako, ang kulit ng babaeng to, nakakainis. Pagbalik niya, tingnan natin kung paano ko siya pagagalitan. Babaeng maldita, ikaw ba ang nagtago sa lola mo? May sakit ngayon ang lola ko. Kailangan niya ng gamutan. Gamutan. Akala mo hindi namin alam kung ano ang nasa isip mo. Sa tingin mo ba, sa ganitong paraan, ay sa iyo na ang bahay? Hindi ko naman iyon iniisip. Matapang ka pa. Binabalaan kita. Isama mo na agad ang matandang iyon, ibalik mo sa akin para ilipat ang titulo. Kapag naibenta na ang bahay na ito, ibibigay sa kapatid mo para sa kasal niya. Kapag isang araw ay nawala siya. Ang iyong tiyuhin at ang kanyang pamilya, tiyak na hahatiin ang bahay. Kayo? Paano kayo naging ganito kawalang puso? Ako ang tunay mong ina. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Naku, mawag na kayong makipag-usap sa kanya. Tawagin na lang si Mang Lausan sa kabilang bahay para sunduin siya. 500,000, sapat na para sa bigay kaya ko. Ano ang sinabi mo? Lupo, hindi pa bumababa ang lagnat mo at uuwi lang naman si Mrs.
Siguradong walang mangyayari, di ba? Hindi ba? Umuwi ka na sa amin. Ma? Ma? Yung scholarship ko, sapat lang talaga para sa tuition fee. Wala na talaga akong pera. Mag-aral, mag-aral. Anong sila ng pag-aaral ng sobra? Darating din ang araw, mag-aasawa ka rin naman. Tingnan mo ang mga tao sa probinsya natin, yung mga batang kasing edad mo. Sino ba sa kanila ang hindi nagtatrabaho para kumita? Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kailangan mong sumama sa akin pauwi. Tara. Ito pala ang nanay ni Lin Chu? Kaya pala ganun siya magsikap sa pag-aaral. Kung hindi makakuha ng scholarship si Lin Chu, tingnan mo ang itsura niya. Hindi siya bibigyan ng mga magulang niya ng pambayad ng tuition fee. Oo nga. May nag-report sa pulis. Dumating na ang pulis. Pili. Walang hiya kang bata. Binabalaan kita. Ngayon, kailangan mong umalis sa eskwela at umuwi sa amin. Narinig mo ba? Nakarating na tayo, Lupo. Bastos kang babae. Tumakbo ka pa? Anong masama kay Zhang Laosan? May kotse, bahay, at pera. Ang kanyang tiyuhin ay mula sa Lu Group ang pinuno ng seguridad. Sa Rongcheng ay isang importante at respetadong tao. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Tama na. Huwag mo na siyang kausapin. Sabi ni Zhang Laosan, darating na siya. Tara. Tara na, tara na. Lu Zichu, pwede mo ba akong iligtas? Uy, babae! Andito na ako. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko sa'yo, ang asawa ko ay galing sa Lu Group, ang presidente, Lu Zichu. Ang asawa mo ay presidente ng Lu Group. Ako naman ang Lu Group ang lolo ng presidente. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba? Lalapit ka pa sa akin. Huhu. Huhu. Ayos na? Lu Zichu, buti dumating ka. Akala ko hindi ka na darating. Aba, ito? Sino kayo? Bakit kayo pumasok ng walang paalam? Ano ka ba? Ako ang asawa ni Chuchu. Asawa? Asawa? Buisit na babae. Bakit? Ano ito? Hindi kayo nagpaalam sa amin. Bakit ka nag-asawa nang hindi namin alam? Oo nga, kung gusto mong pakasalan ng anak ko, magbigay ka ng 500,000 piso. Ah, oo. 1,000,000. Bibigyan kita ng 1,000,000. Pero kailangan mong mangako sa akin. Mula ngayon, huwag mo nang saktan si Chuchu. Si? Pwede naming ibigay sa inyo ang 1,000,000, pero gusto kong makipaghiwalay sa inyo. Pero gusto kong putulin ang relasyon natin sa inyo. Ano? Bastos, ikaw. Lumalaki na ba ang pakpak mo? Paano naman yan? Liu Zi, nangako ka sa akin. Tumahimik ka. Dahil napakabuti mo naman. Masyadong mura ang 1,000,000 para sa iyo. 5,000,000. 5,000,000. Kunin mo ang ate ko. Anak ko, tama. Mahirap naming palakihin si Lin Chu na ito. Hindi madali. 1,000,000. Masyadong maliit. 1,000,000 lang. Kung ayaw ninyo, ngayon, kahit 1 sentimo ay hindi ninyo makukuha. Ate, bakit ka kumakampi sa labas? Kasal na kami ni Lu Zichu. Ako ang asawa niya. Siya ang asawa ko. Ayon sa sinasabi ninyo, kami ang tunay na pamilya. Kung hindi kayo pumayag, ang nangyari ngayon, ipapapulis ko na ito. Si, 1,000,000. 1,000,000 lang. Ilipat na ngayon. Oo, ilipat na ngayon.
Wala yan. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi ako malungkot kahit kaunti. Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Gusto mong umiyak? Umiyak ka na lang. Magandang umaga po, ma'am. Anong nangyayari? Kahapon, wala kahit isa. Ngayon, biglang daming katulong. Saan sila nanggaling? Ma'am po, handa na po ang almusal. Hinihintay na po kayo ng binata para kumain. Si, Mabuti po. Ma'am, mukha po kayong madaling manganak. Wangma, mag-ingat, baka marinig ng ma'am. wow. Ang dami ng almusal. Ano? Ayaw mo? Papagawaan ko sa kusina ng isa pang survey. Hindi naman. Lahat paborito ko. Hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Tikman mo lahat. Eto. Salamat. Saan ka pupunta? Ihahatid kita. Saan ka pupunta? Ihahatid kita. Pupunta ako sa trabaho sa kalye ng Pag-asa. Medyo malayo pala yan. Sabay na tayo. Daan lang din ako. Dan. Sige. Ang isa ay nasa silangan. Ang isa naman ay nasa kanluran. Yan ang tatawagin mong daan? Ihatid muna si ma'am sa kumpanya. Si. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Sabi nila, patas raw ang Diyos. Pero bakit siya maganda ang itsura? Maganda ang ugali? Mabait ang puso? At napakasaksid pa? Tama na ba ang tingin? Hindi pa. Hindi. Hindi kita tinitingnan. Tinitingnan ko ang sasakyan na ito. Ang ganda ng sasakyan na to. May lisensya ka ba? Oo naman. Bakit? Assistant Dong. Opo. Sandali, iwan mo ang sasakyan na ito para kay ma'am. Magpadala ka ng ibang sasakyan dito. Si. Teka lang. Yan ba? Hindi ba masyadong showy? Hindi naman. Ito ay ordinaryong brand lang. Hindi mahal. Boss, ito ay high-end brand. Huwag naman kayong magsinungaling. Nakapikit ang mga mata. Sandali. Kotse, para sa iyo. Kung ayaw mong magmaneho, tawagan mo ako. Susunduin kita. Nagtatrabaho ka sa Nancy Group. Pero nasa probasyon pa ako ngayon. Pero wag kang mag-alala. Kapag natapos na ang probasyon ko, tataas ang sweldo ko. Yung mga perang inutang ko sa'yo, babayaran ko rin sa'yo. At saka, yung pera para sa gamutan ng lola ko. Ako. Nasaan ang tao? Amo Luo, sa tingin ko si Madam ay hindi naman gustong lumayo sa iyo. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko, si Madam ay siya ay mula pagkabata ay independent na. Kaya siya marahil ay hindi ka pa naging sandalan niya. Pero basta magsikap ka, malalaman niya iyon. Ipaalam sa HR, doblehin ang iyong sweldo. Ipaalam sa M at team na bilhin ang kumpanya. Si Madam ay talagang swerte ko. Willin Chu, naka-luxury car ka na
Nakamamahaling kotse ka na ah. Ito ay isang ordinaryong branded na sasakyan. Branded na sasakyan, Lin Chu. Hindi naman sa akin. Ikaw na ito 3 trabaho sa isang araw o galing nagtitipid araw-araw. Mahirap na para sa'yo ang magkotse. Kahit isang BYD, libo-libong piso. Lin Chu. Baka naman napapasok sa masamang daan. Araw-araw naman sa opisina, walang kolorete nag-aarteng malinis sa likod. Baka gulo-gulo. Laging nagtitiis. Makakakuha lang ng paghamak ng iba. Malinis ang pagkatao ko. Tuwid ang aking gawa. Kung wala kayong ebidensya, huwag kayong magsalita ng basta-basta. Kundi, idemanda ko kayo ng paninirang puri. Ngayon, ang dati niyong sunod-sunuran, nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin kayo. Nagkaroon ng lakas ng loob. Kaysa kay Liu Yongke ang palihim na pag-inom ng gamot ay mas mabuti? Itong babae, kailan niya nakita? Lin Chu, anong kalokohan yan? Lin Chu, sobra ka na talaga. Kayo ang unang gumulo sa akin. Naiintindihan mo ba? At totoo naman ang sinasabi ko. At ikaw, wala kang karapatang husgahan ako. Araw-araw kang nagre-report sa opisina. Tungkol sa pag-inom ni Liu Yunke ng gamot ng palihim. Ikaw ang nagkalat ng balita, di ba? Ang sama mo, Lishi. Akala ko pa naman kaibigan kita. Mukhang kapag sinabi ko na, hindi naman ganoon kahirap. Lincho, hinahanap ka ng direktor. Darating na ako. Oy, halika rito. Sigurado akong hindi ako nagkakamali. Susi iyon ng Bentley. Tama nga ako. Bentley talaga. Anong ginagawa ninyo? Ha, Linshu. Naglakas loob ka pang magnakaw. Nagnakaw ka talaga? Ibinalik mo ang gamit. Tingnan ninyo lahat. Linshu, nagnakaw siya ng susi ng kotse. Matagal ko nang alam. Si Linchu, walang pera ang pamilya. Hindi ko inakala. At masama pa ang ugali. Naglakas loob na magnakaw. Sabi ko na nga ba, noong isang araw, yung noodles na nasa mesa ko, bakit nawala? Hindi tiyak. Siya ang kumuha. Ang ganyang empleyado, dapat sisantihin. Kung mananatili siya dito, sino ang makakasiguro na hindi magnanakaw ang mga confidential ng kumpanya? Hindi ako. Itong BYD ay regalo ng asawa ko. Sabi mo hindi ka nagnakaw? Linshu, ito ay susi ng Bentley. Mas mabuti pang sabihin mo na ito ay binili mo online. Mas kapani-paniwala pa yung peking susi. Bentley, Tigilan nyo yung ingay. Anong oras na? Sir Linchu, nagnakaw siya ng susi ng kotse. hindi ako. Sir, mapapatunayan ko. Hindi ko ninakaw ang susi ng kotse. Ito ang aking kotse. Linchu, talagang nagmamaneho ng Bentley. Si Linshu, hindi kaya nakatagong mayamang pamilya? Kaya pala si Linchu mula nang pumasok sa kumpanya ay napakahusay na, talagang pinalaki ng mayamang pamilya, mahusay na tao. Imposible. Oo nga, paano siya makakaya na magmaneho ng ganito kagandang kotse, Linshu? Hindi kaya ang kotseng ito ay ninakaw mo rin? Oo nga, supervisor. Sa tingin ko, ang kotseng ito, malamang si Linchu ang nagnakaw nito. Kau! Sabi mo ito ang kotse mo? Oh, Ang plaka ng kotseng ito, talagang sa Lu Corporation yan. At sinasabi mo hindi mo ito ninakaw? Alam ko na. Paano siya nagkaroon ng koneksyon sa Lu Corporation? Tara, sumama ka sa akin sa pulis para sumuko. Ngayon na. bitawan mo ako. Gago ka. Ang marumi mong kamay, bitawan mo. Gago. Ang marumi mong kamay, bitawan mo. Lu Ershao. Ano? Ang pangalawang ginoo ng pamilyang Lu? Siya iyong sikat na babaero na si Lu Ershao.
Kaya naman si Lin Chu ay nakapagmaneho ng napakamahal na kotse dahil sumipsip siya kay Lu Ershao. Ang miyembro ng aming pamilyang Lu ay may lakas ng loob na galawin. Kayo, mukhang sawa na kayo sa buhay. Lin Chu, pasensya na. Lakasan mo. Pasensya na, Lin Chu. Ano ngayon? Hintayin niyo akong ilibre kayo. Tara na. Luershaw, Huwag kitang makita sa kumpanya layas. opo, opo. Ate, maganda ba ang ginawa ko? Salamat sa iyo, Lu Ershao. Aba, para kang nanay ko. Ito ay dapat kong gawin. Inapikan nila tama lang. Pero, may konti akong hiling. Gusto kong hilingin sa iyo. Magmakaawa sa akin. Oh, Hindi ko inaasahan na si Lin Chu ay nakatsamba. Naka-close kay Lu Ershao. Ay, sabi ng pinsan ko, si Lu Ershao at si Miss Fu ay engaged na. Ano sa tingin nyo kapag nalaman ni Miss Fu ang bagay na ito? halika. Dito. Naku, si Lu Zichu, nasa pulong pa siya ngayon. O kaya, pag uwi ko, sasabihin ko sa kanya. Manang, may party pa ako mamayang gabi. Kung hindi ako tulungan ng kuya ko i-unblock ang card, mamomroblema ako. Para sa tulong ko ngayon, pakiusap. Sige na, tara. Dito. Ang financial report ngayong taon. Nasa pulong. Taga-aling department ba ang empleyadong ito? Bakit sa gitna ng pulong ni pangkalahatang tagapamahala Lu pumasok? Ay naku. Ngayon pati tayo madadamay. Pasensya na. May kailangan ako sa'yo. Pasensya na, naabala kita. Sino ang tumawag? Tinatanong ko, sino ang tumawag? Tumulong na si Second Young Master Lu sa akin. Na ayos na. Assistant Dong. Gagawin ko na ito. Kumain ka na ba? Tara, isama kita sa hapunan. Buti hindi ako nahuli. Sino ito? Si Ginoong Lu para sa kanya. Isinantabi ang kanyang prinsipyo. Tingnan mo si Ginoong Lu. Tiyak na ito ang kanyang minamahal. Iyan ba ang magiging amo natin sa hinaharap? May isang bagay. Gusto kong pag-usapan sa'yo. Ito ay, sabi ni Second Young Master Lu na ni-freeze mo ang kanyang bank card. Pwede bang? Hindi pwede. Hindi pwede. Pero, pinangakoan ko na siya. Nabuli ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumapit ka sa akin. Bakit mo binanggit ang bagay ng iba? Yung bagay na iyon, si Lu Ershao, siya na, tinulungan akong ayusin. At hindi rin naman siya ibang tao. Siya ang kapatid mo. Para sa iyo, siya ay ibang tao. Siya, nagliligaw ba siya? Sa susunod, kahit anong mangyari, lumapit ka agad sa akin. Sige? Hey! Kay Lu Ershao naman? Ako na ang bahala. Kumain muna tayo ngayon.
Ikaw ba sigaw dayuan? Oh, Pinaghihinalaan ka ng pagnanakaw sa trabaho. Makiisa ka sa investigasyon namin. Pupunta ako. Huwag kang mag-alala. Sige, ibaba ko na. Ano ang sabi ng kuya ko? Sinabi ni Luzong na unblock na ang iyong card. Sinabi rin ni Luzong, lumayo ka sa kanyang asawa. Kung hindi lang pag-block ng card ang mangyayari. Kuya ko pa ba siya? Madam, hindi ka pa natutulog? Hindi pa po kayo natutulog? Oh, matutulog na po ako. Matutulog na po ako. Ma'am, mali po ang daan ninyo. Narito po ang kwarto ng binata. Ako. Mukhang dumating na ang kanyang nanay. Bubuksan ko na ang pinto. Hindi dapat malaman ng kanyang nanay na si Luzichu at ako ay magkahiwalay natutulog. Kung hindi, ang kasinungalingan natin ay malalaman. Ikaw, bakit wala kang damit? Wala akong ugali na maghugas ng may damit. Nandito na ang nanay mo. Oh, Bakit ang kalmado mo? kumusta? Ma, sabi ni Linshu. Miss ka na raw niya. Gusto ka raw niyang puntahan. Tumuloy ng isang gabi. Si, ang galing ng aking manugang na babae. Dumating ang nanay ko. Normal lang yon. Kapag umalis na ang nanay mo, babalik ako sa kwarto ko para matulog. Sabi ng nanay ko, dito daw siya matutulog ngayong gabi. Ha? Di ba ito'y nanunukso sa akin na gumawa ng krimen? Bilisan mo! Magsisimula na ang paligsahan sa paglangoy. Hindi ako pupunta. Kailangan ko pang mag-aral. Mag-relax lang ng kaunti. Ang abs ay tanda ng pagkalalaki. Ito ang pinakamagandang karangalan. Tara na! Ano? Ano ba? Hindi ko masyadong nakita. Pero, talagang maganda. Hintayin mo ako. Kinoolu, wala pa akong nakita na mas disiplinado kaysa sa inyo. Sino ang nagpahintulot na magustuhan niya? Takpan na lang. Luzichu. Ang hirap ng trabaho ni Luzichu. Siguradong pagod na siya. Bahala na. Hindi ko na siya aabalahin. Gabi na. Bakit ka naglalaban ng underwear? Gusto ko lang magpalit ng malinis. Sabay ko nang nilabhan. Marumi ba?
Gusto kong magpalit araw-araw. Aw, Matulog ka na. Nandiyan siya, pero hindi ko mahawakan. Kailangan ko pang mangarap. Madam, Wangma, huhuak. Tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. Tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. Halika. Chuchua, ikaw at si Zichu, matagal na kayong kasal. Hindi man lang siya tumutulong sa iyo, bumili ng damit. Pumunta ako sa ilang tindahan. Ipinadala ko ang mga damit dito. Kung gusto mo, itago mo na lang. ma, hindi na kailangan ng ganito. Ay, hindi naman mahirap. Susubukan mo isa-isa? Sobrang nakakapagod. Nag-hire ako ng ilang modelo para ipakita sa iyo. Ano na? Nakapili ka na ba? Ako? Nag-ayos din ako ng makeup artist para sa iyo. Darating din siya mamaya. Ma, kung ayaw mo, tigilan na natin. Okay lang. Ikaw at si Zichu, matagal na kayong kasal. Sa buong Rongcheng, ilang tao lang ang nakakakilala sa iyo. Tamang-tama. Si Heng, mag-engage kay Miss Fu. Nag-imbita ako ng ilang tao. Pumunta ka at tulungan mo akong magsuri. Hindi ko kaya. Ay, bakit hindi kaya? Ikaw ang panganay na manugang ng pamilyang Lu. Ikaw ang magdedesisyon. Basta hindi ka pumayag, walang sinuman ang makakapasok sa aming pamilyang Lu. Hindi ko alam kung dadalhin ni Second Young Master Lu ang babaeng iyon ngayon. Ngayon, ang pangunahing okasyon ay para kay Second Young Master Lu at si Jingyao bago ang engagement. Isang handaan. Second Young Master Lu. Kahit gaano siya ka-playboy, hindi siya tanga. Tiyak na hindi. Sino nagsabi? Wow, ang ganda! Kaninong anak ito? Nasa party ng mga sosyal sa Rongcheng ako. Hindi pa ako nakakita ng ganito, kagandang babae. Itong walang hiyang babae. Naglakas loob talaga siyang pumunta. Pinadalan ako ng litrato ng pinsan ko. Siya ito. Nagmamaneho ng kotse ni Lu Ershao. Pinagtatanggol pa siya ni Lu Ershao. Jingyao, tingnan mo, ang yabang ng suot niya. Ito ay isang lantarang hamon sa iyo. Bale, wala ka sa kanya. Ah, dati na pala tayong magkakilala. Si Ludzihu? Bakit hindi pa siya dumarating? Lenshu. So nga. Ikaw pala? Paano? Hindi nababago ng pag-aaral ang kapalaran. Simulan mong matutunan maging masamang babae. Naging henyo ka na sa pag-aaral. Nandito ka pa rin nag-aaral. Ano naman kung top ka sa klase? Sinasabi mo pang henyo ka sa pag-aaral. Sa tingin ko, palitan mo na lang pangalan mo ng tanga sa pag-aaral. Hoy, sino nagsabing pwede kang umalis? Dumating na ang guro. Tara, alis na tayo. Ikaw, tumahimik ka. Bakit ka nandito? Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Bakit mo ako pinaparatangan? Siyempre dahil sa iyo, naging kabit ka. Ang babaeng ito ay masamang babae. Kaya pala ang suot mo ay napaka-arte. Hindi mo akalain na ikaw na ganyan ay makakapasok sa pamilya, Lu?
Isang ordinaryong tao. Ikaw. Ang pinakamataas na kaya mong abutin ay maging isang laruan ni Master Lu. Pinakamaganda ay kay Ginoong Lu, isang laruan lamang. Tama naman, si Jingyao natin ay ang panganay na anak ng pamilya Fu. Ano ka ba? Kahit hindi ko alam kung paano ka nakapasok ngayon. Pero lumayas ka na ngayon. Ano? Gusto mong humingi ng tawad sa akin? Lin Chu, sinasabi ko sa iyo. Ikaw, taong nasa ilalim. Kahit isang segundo pa kasama kita, nasusupa ako. Ngayon, kahit ikaw ay lumuhod at inumin itong baso ng alak, hindi ko hahayaan na manatili ka. Jingyao? Huwag ganyan. Paano kung may iba siyang bagong kakayahan? Halimbawa, dumapa na parang aso. Lumuhod at dilaan itong baso ng alak, maaari mo pa rin siyang payagan na manatili ng ilang minuto para makakita kami ng bago. Humingi ng tawad sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Lin Chu, loko ka. Anong gagawin mo? May tao ba? May tao ba? Wala bang mag-aasikaso? Umalis na ba lahat? Ikaw. Ikaw ay isang matandang alila ng pamilyang Lu. Ako ang binibini ng pamilyang Fu. Ang magiging may bahay ng pamilyang Lu. Bilisan mo. Magdala ka ng tao at palayasin mo siya. Hindi pwede binibining Fu, ikaw. Lakas loob mo ba akong sagutin? Gusto mo bang tawagan ko ang mga tao? At tanggalin ka. Itong si binibining Fu, talagang bobo at wala ng pag-asa. Nasaktan niya ang ginang. Sa buong buhay niya, hindi na siya makakapag-asawa sa pamilyang Lu. Anong ginagawa? Ano? Pagdating ko, ang ingay agad. Zigeng, dumating ka na sa wakas. Bilisan mo, alisin mo na itong babaeng ito. Kung hindi, hindi ako makikipag-engage sa'yo. Sino ang tinatawag mo? Siyempre, sa kanya. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Kung gaano ka kalandi sa labas, ang mga ginawa mo dati. Hindi kita pakialaman, pero hindi mo pwedeng abusuhin. Dalhin mo ang mga tao sa bahay. May sakit ka ba? May sakit ka ba? Hindi mo pinapansin ang karangalan ng pamilya Fu. Sasabihin ko sa kuya mo, tingnan natin kung paano kanya parusahan. Ikaw ang may gusto niyan. Hindi kita mapipigilan. Ate, hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Talaga? Ate, Ibig sabihin, siya ang asawa ni Amo Lu. Sabi ng mga taga-Lu, ngayon, ang asawa ng CEO ng Luz ay unang beses na lalabas. Hindi inaasahan. Na siya pala ito. Imposible. Talagang imposible. Tulad mong mababa ang antas, paano magpapakasal sa isang taong tulad ni Kuya Lu? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Dali, humingi ka ng tawad sa aking ate. Ako, Huwag mo akong madamay. kahit na siya ay manugang ng pamilya Lu. Ako rin ay manugang ng pamilya Lu. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Meron ka bang... Dahil hindi ka makakapasok sa pamilya Lu. Dahil hindi ka makakapasok sa bahay ng Lu. Kunin mo si Mrs. ng damit. Opo, Galing ah. Marunong ka ng lumaban. Natatakot akong magalit ka. Ginoong Lu, si Gao Dayuan ay naaresto na. Ano? Ito ang kanyang karma. Sa susunod na mangyari ito, kung hindi ka lalaban, magagalit ako. Magaling. Ituloy ang party. Guwardiya. Palabasin sila ngayon din.
at bawal na silang dumalo sa anumang party ng Lu. Kuya Lu, pasensya na. Mali ako. Alam kong mali ako. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Si Lin Chu ang masamang babae. Siya ang naninira. Ang sama ng loob mo. Kung marinig ko pang muli ang masama mong sasabihin tungkol kay Chuchu, papatigilin ko ang dila mo. At sabihin mo sa tatay mo, ang mga proyekto ng Fu ay hindi nasasalihan ng Lu. Kuya Lu, hindi mo pwedeng gawin ito. May kasunduan kaming magpakasal ni Lu Zicheng. Iyon ay napagkasunduan ng mga magulang. Kaya niya. Siyempre kaya niya. Tita Chan, Hindi ko akalaing sandali lang akong umalis ay nagdulot sa'yo ng ganitong kalaking hirap. Okay lang, ma. Bago ang handaan ngayon, sinabi ko kay Chuchu na siya bilang panganay na manugang ng pamilya Lu ay may karapatang magpasya kung itutuloy ang engagement party na ito o hindi. Binibining Fu, batay sa iyong pag-uugali ngayon, sa tingin mo, papapasukin ka ba ni Chuchu sa pamilya? Tita Ching, alam ko talagang mali ako. Bitawan mo ako. Fu Jingyao, hindi mo ba alam na mali ka? Kundi, alam mong hindi mo kayang mawala ang lahat ng sayo. Kahit hindi pa matagal akong dumating sa pamilya Lu, alam kong sa pamilyang ito, lahat ay nagkakaisa at nagmamahalan. At ikaw, ay hindi angkop. Zicheng, ako. Huwag mo akong tingnan. Sabi na ng aking hipag, nagkakaisa at nagmamahalan. Ang ibig sabihin ng aking hipag ay siya ring ibig sabihin ko. Paalisin na sila. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Buti na lang at natakot akong mahuli. Kung hindi, sasaktan ako ng kuya ko. Mga panauhin? Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang panganay na manugang ng pamilya Lu, si Lin Chu. May gusto si Lu Zichu sa iba. Linchu, ang pagbubukas ng sulat ng iba ay hindi moral. Lalo na si Lu Zichu ay hindi kailanman nagsabing gusto ka. Lahat ito ay one-sided lang sa'yo. Nalulungkot ka pa ba sa nangyari kanina? Wala. Maliligo na ako. Wala si nanay ngayon. Matutulog muna ako sa guest room. Susi ng kotse, nilagay ko sa drawer. Tapos na ako. Sandali. May iba pa po bang kailangan, Mr. Lu? Ikaw. Hinalugog mo ang mga gamit ko? Ay, sira na. Nahuli niya ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Dahil nakita mo na? Bakit hindi mo buksan at tingnan? Alam ko na nagpakasal si Mr. Lu sa akin ay pansamantalang hakbang lamang. Hindi dapat ako magkaroon ng anumang labis na pag-asa. Kaya, ako.
Sinabi ko na, hanggat gagawa ka ng isang hakbang pasulong, kung gayon, lalakarin ko ang natitirang 99 na hakbang. Buksan at tingnan. Ito. Ito ang sa akin. Ito. Ako ito. Lin Chu dito. Ikaw. Kaya, yung sinabi mong gusto mo. Ako. Ako. Ikaw ang lihim kong gusto. Teka. Puro pagtitiis. Magre-resulta lang sa paghamak ng iba. Naalala ko na. Ikaw ang laging tumutulong sa akin na lalaki. Akala ko, sa mundo mo, wala akong naiwan na bakas. Paano naman? Noong nag-aaral pa ako, sobrang lapit ng paningin ko. Wala akong pera pambili ng salamin. Kung hindi, tiyak na sa unang sandali makikilala na kita. Kaya, Ginang Lu, handang tanggapin ako 10 taong paghihintay. At ang pag-amin ko ngayon? Tungkol ba sa pag-amin ngayon? Amo Lu, may isang miss na si Lin Chu nag-iimbestiga sa inyong kinaroroonan? Sabihin mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Kumusta? Ako ang sekretarya ni Amo Lu. Kung gusto mo, ako na lang. Mula ngayon, siguradong poprotektahan kita ng mabuti. Naku, malalit na ako. Kakaiba. Anong kakaiba? Ang kumpanya natin ay binili na ng Lu Group. Ano? Ano? Lin Chu. Ngayon, sa puso mo, siguradong masaya ka sa loob. Dahil sa relasyon mo kay Second Young Master Lu malamang, sa hinaharap maayos ang lahat diretsyong promotion. Siya? Sana all si Second Young Master Lu ay hindi namamahala ng kumpanya. At saka, ang panganay na anak ni Fu ang tunay na asawa ng pamilya Lu. Siya, isang hindi karapat-dapat na tao. Maaga o huli ay aalis sa kumpanya. Kung may oras ka para isipin yan, mas mabuti pang isipin mo kung paano tapusin ng maayos ang trabaho ninyo. Tulad ng mga katulad ninyo na mga taong nagbabago ng panig. Maaga o huli ay tatanggalin ng kumpanya. Ikaw, Nasaan ang gamit ko? Lin Chu, sinisanti ka na. Ano? Bakit? Papaliwanag ko sa'yo. Dahil may nag-report na sa loob ng kumpanya, may hindi magandang relasyon sa panahon na malapit nang mabili ang ating kumpanya. Hindi pwedeng magkaroon ng pagkakamali.
President Wang, mga chismis lang ito. Chismis o ano paman hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nasaktan mo. Ang magiging asawa ng pamilya Lu, ang panganay na anak ni Fu. Ang bagay na ito, totoo ba? Yung bagay na ito, totoo ba? Siyempre, totoo Wang Zong. Noong araw na iyon, nasaksihan namin ng personal. Oo nga, Wang Zong. Nakita namin mismo Lu Ershao inaalagaan si Lin Chu. Yung bagay na ito sinabi ko sa pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, galit na galit si Miss Fu. Kung hindi mo aaksyonan si Lin Chu sa pamilya Fu, baka mahirap ipaliwanag. Ang balita ninyo ay luma na. Kahapon lang, ang panganay na anak na babae ng pamilya Fu at ang pamilya Lu ay naghiwalay na ng kasunduan. Naghiwalay ng kasunduan. Baka naman dahil sa iyo. Oo nga. Tingnan mo muna ang sarili mo. Sa salamin, tingnan mo ang sarili mo. Isa kang laruan lang. Karapat-dapat ka bang ikumpara sa panganay na anak na babae ng pamilya Fu? Lin Chu, huwag ka nang magkalat dito. Ang pamilya Lu at Fu ay magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Paano magiging madali ang paghiwalay ng kasunduan? Ngayon kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka agad. Huwag mong apektuhan ang proseso ng kumpanya namin, okay? Malaking balita, malaking balita. Kinansela ng pamilya Lu ang pag-aasawa sa pamilya Fu. Kinansela ng pamilya Lu ang pagsasama sa pamilya Fu. Totoo ba? Totoo ba? Totoo. Talagang totoo. Paano mo nalaman? Tiyak na ang pangalawang ginoo ng pamilya Lu ang nagbigay sa kanya ng chismis. Kung ang Fu at Lu ay hindi magpakasal, hindi ba si Lin Chu matatanggal sa trabaho? Kahit ganoon, pero hindi naman inosente si Lin Chu. Ang ginang ng pamilya Lu ay ayaw na ayaw kapag ang kanyang anak ay palipat-lipat ng babae, lalo na kung ang napupusuan ay ganitong klasing babaeng walang kwenta. Hindi kayo ang magpapasya. Ako ang magpapasya. Ako na ang mag-resign. Para sa inyong kumpanyang walang paninindigan, inaalis ang empleyado para sa interes at walang pakialam kung sino ang may sala. Ayaw ko na. Harangin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Sasaktan pa ninyo ako? Gusto mo pa akong saktan? Ikaw? Hindi ka pa karapat-dapat na ako mismo ang kumilos. Lin Chu, huwag mong isipin na dahil nakihalubilo ka kay Second Young Master, Lu, pwede ka nang maging bastos. Ang aming kumpanya ang direktang supervisor ay ang panganay na anak ng pamilya Lu. Kahit si Second Young Master Lu ay dapat yumuko at magbigay daan. Malinaw ba? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ako at si Second Young Master Lu, talagang may relasyon. Sa wakas, inamin mo na. Tingnan nyo, ano bang sinabi ko? Ang pangalawang anak ng pamilya, Lu, ay aking bayaw. Lin Chu, ang ibig mong sabihin, ikaw ang asawa ng panganay na anak ng pamilya Lu? Nananaginip pa ba siya? Hindi pa gising. Sino ang sinasabi mong nananaginip? Mr. Lu, kanina ay pinagsasabihan ko isang empleyadong bastos ang sinasabi. Sana, huwag kayong magalit. Mr. Lu, yung financial report na ipadala ko na. Kayo, satisfied ba kayo? Maganda ang report. Pero, ang Lu Corporation, ititigil ang acquisition na ito. Ang Lu, ititigil ang acquisition bill na ito. Bakit po, Amo Lu? Tiyak dahil kay Lin Chu. Kakatawa lang siya rito, kaya nagalit si Amo Lu. Lin Chu, hindi ba sinabi mong si Amo Lu ang asawa mo? Ngayon nandito si Amo Lu. Bakit hindi mo siya tawagin? Asawa? Sabihin mo sa kanila kung ako ba ang asawa mo. Lin Chu, tumahimik ka na. Ikaw dapat ang tumahimik. Hindi mo ba ako tinanong kung bakit ang Lu ay titigil sa acquisition plan na ito? Sasabihin ko sa iyo. Dahil sa iyo na nasaktan mo ang asawa ko.
Kumain na tayo. Tara, Assistant Dong, mali ako. Pakiusap mo pa para sa akin. Tigilan na natin, Amo Wang. Wala nang pag-asa. Alam mo ba kung bakit kahapon ang panganay na anak ng pamilya Fu ay pinalayas? Bakit? Dahil nasaktan niya ang asawa ng amo nating si Lu. Talagang dahil pala sa kanya? Ito. Are, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagbigay ng maling impormasyon. Pinagtangkaan mo ako. Pinalo ako ni Miss Fu ng napakasakit. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng 1,000 beses pa. Are, Lalakas loob mo at sasaktan mo ako? Lin Chu. Ikaw ba si Lin Chu? Oh. Sino ito? Ito ang asawa ko. Kasal ka na pala? legal na mag-asawa. Sakto. May reunion ng mga kaklase. Nag-aalala sila dahil hindi ka nila makontakt. Anong bait ng pagkakataon? Kung gusto mong pumunta, pwedeng pumunta. Sasamahan kita. Oo nga, Linchu. Sakto, para makilala ng mga kaklase ang asawa mo. Tara. Tingnan nyo, sino ang dinala ko? Lahat. Tingnan nyo kung sino ang dinala ko. Sino yan? Mukha siyang kaunti si Lin Chu. Hindi naman, Lin Chu. Akala ko ba si Lin Chu ay simple lang? Siya ay ang henyo natin sa pag-aaral noong panahon, ang nagpapanatili ng unang ranggo sa taon, Lin Chu. Ano, Chun? Matagal na tayong hindi nagkita. Siya nga pala. Chuchu, ikaw nga. Anong henyo? Hindi ba siya adik sa pag-aaral? Yung adik na parang tanga. Ang bayad sa pribadong kuwartong ito ngayon libre lahat. Bukod pa riyan, ang pinakamagandang red wine at ang pinakamasarap na pagkain, ihain ninyo lahat. Siya. Anong hangin? Ang nagdala kay amo? Chuchu, huwag kang magtampo. May mga tao talaga na mahilig manira ng iba. Sino ang sinasabi mong masama ang bibig? Kung sino ang nagagalit, siya ang tinutukoy. Ikaw. Akala ko ikaw ay simpleng noong nag-aaral tayo masama ang bibig. Hindi ko inakala. Na ngayon ay hindi ka pa rin nagtutoothbrush. Hindi akalain na ang ating genius. Matagal na tayong hindi nagkita, marunong ng manumbat. Noong nasa klase pa tayo, naalala ko si Lin Chu, hindi mahilig magsalita. Hindi ko inakala na napakatalas ng dila. Chu, wag mo silang pansinin. Upo na tayo. Ang upuan na ito, pakireserba muna para sa akin. Darating din ang asawa ko mamaya. Ang asawa ni Lin Chu, kapag nakita ninyo lahat, ay mamamangha. Ang ganda at elegante. Mga kaklase naman tayo. Huwag na kayo magyabang. Ang pamilya niya alam naman ng lahat. Baka naman makapangasawa ng isang mayamang anak. Sino ito? Mali yata ng silid. Diyos ko, ito ba ang asawa ni Lin Chu? Anong sinasabi mo? Kung siya ang asawa ni Lin Chu, mag-handstand ako ngayon at mag-toast sa inyong lahat. Medyo nahuli. Hindi naman. Umupo ka na. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang asawa ni Lin Chu. Lu Zihu. Magandang araw sa lahat. Ako ang asawa ni Lin Chu. Lu Zihu. Feng Lingfei. Ikaw ba ay, dapat sa ating lahat magpakita ng isang handstand na pag-inom? Sino ang nakakaalam kung sila ay tunay na mag-asawa? Lin Chu. Hindi naman siguro para magpakitang gilas sa harap ng mga kaklase ay sadyang umarkila ng boytoy. Feng Lingfei, mali ang pagkakaintindi mo. Si Lin Chu ay ngayon lang nakaaalam.
tungkol sa reunion. Nagkataon lang na nagkita kami. Oo. Kailangan bang ipakita ko ang marriage certificate sa babaeng ito? Hindi na, asawa ko. Tulad ng taong ito, kahit ihagis mo ang sertipiko ng kasal sa kanyang mukha, pupunta pa rin siya sa munisipyo para i-verify kung tunay. Pero, sinabi mong boytoy ang asawa ko? Ituturing ko na lang na papuri iyon. Kung tutuusin, hindi naman lahat ng tao ay katulad ng asawa ko na napakaguwapo. Ikaw. Mga minamahal na bisita, dumating na ang inyong pagkain. East sa grupa, king crab. Ito ay caviar. At mayroon pang baijiu na pambihira. At mayroon pang high-end foreign brand, top-quality red wine. Ang waiter ba ay nagkamali ng serve? Tama. Ang mga ito ay talagang para sa inyong lahat. Ang mga ito ay talaga para sa inyo. Mr. Zhou, sobra kayong mabait. Alam ko na ang tatay ko ay malapit sa inyo. Nako, pero nagbigay kayo ng napakahalagang mga putahe at alak. Ay sobra naman kayong nagastos. Kaya pala dahil kay Feng Lingfei. Noong nasa kolehiyo pa si Feng Lingfei, ay nagmamaneho papuntang klase, hindi inaasahan na ang kanyang pamilya ay napakayaman. Nakaya niyang papuntahin ang punong tagapamahala ng otel na personal na maghatid ng pagkain. Lin Chu, ano ba ang ipinagyayabang nila? Ito ang kumpiyansang ibinigay ng pagiging ipinanganak sa ganitong pamilya. Ano ba kung magyabang ako? Hindi tulad ng ibang tao, na nagpapakain lang at may kasamang kamag-anak. Linchu, paano kung humingi ka ng tawad kay Feng Lingfei? Oo nga, baka sa hinaharap ay may magagamit ka kay Feng Lingfei. Yumuko ka na lang para masaya ang lahat. Hoy! Kumakain kayo sa akin. Dapat sundin ninyo ang aking patakaran. Maaaring humingi ng tawad. O kaya, umalis kayo. Miss Feng, nagkakamali ka ba? Hindi ko alam. Sino ang iyong ama? Ang tatay ko ay si Feng Jun na nakipag-inuman ng tsaa sa inyo. Si Feng Jun ang tatay ko. Nakainom kami ng tsaa kasama kayo. Marami akong nakainom ng tsaa. Hindi ko talaga matandaan. Ang ibig sabihin, nagpapanggap ng matagal. Sa huli, hindi ka man lang kilala. Tagapamahala, Ju. Pero sinabi mo lang, ang pagkain na ito ay libre. Ang pagkain na ito, talagang libre. Pangunahin, Presidente Lu at si Miss Lane, kaya ginawang espesyal na libre. Imposible. Bakit imposible? Ang pagkain ngayon, hindi bababa sa 1 milyon. Paano mo kakayanin? Dahil sinabi mong hindi ko kaya. Kung gayon, hindi ko talaga kaya. Tagapamahala Zhu. Ang mesa ngayon, babayaran ni Miss Feng. Mahal, ayoko nang kumain. Lumipat tayo sa iba. Tama. Sa mga taong ito, walang mapag-usapan. Umalis na tayo. Miss Feng, magbayad ka na. Kabuuan ay 2,500,000. Ano? Ito ay si Presidente Lu, ang presyong itinakda para sa'yo. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Presidente Lu, ang amo ng ating hotel at asawa ni Miss Lin. Kasalanan ni Feng Lingfei. Ito ang nagpagalit kay Lin Chu ng sobra. Lu Zihu, nahanap ko na. Ito ang ating lungsod, ang presidente ng Lu Corporation, ang pinakamayamang tao sa Rongcheng. Miss Feng, card ba o cash? Mag-aa tayo. May gagawin pa ako. Kailangan ko pang sunduin ang anak ko sa school. Hindi ako kumain. Ay, teka, hintayin mo ako. Bagay talaga kayo. Tigilan mo na. Sabi ko na nga ba,
Noong college, bakit araw-araw umiikot sa'yo? Hindi ko inakala na may balak ka pala. Ako, nagbibiro lang. Inggit ako sa inyong dalawa. Parang perfect couple. Diyos ko, paanong kayong dalawa? Kayo dalawa kumakain kasama ang magandang babae, hindi niyo ako niyaya. Maganda. Ako, si Lu, si Heng. Kapatid niya ako. Ikinagagalak kitang makilala. Si Tian, bumalik ka agad. May dala silang mga tao na bawal ipagamot ang tatay mo sa ospital. Ano? Kailangan mo ba ng tulong? Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Ang asawa ko, umaasa lang sa gamot na ito para mabuhay. Kung ganito ka, aalis siya. Eh di tanggapin mo na ang kompensasyon. 3 piso, tapos na. Kung hindi, maghintay ka na lang. Paano ninyo magagawa iyan? Ang asawa ko, nasugatan sa inyong construction site. Hindi ninyo binayaran ang sahod. Hindi rin nagbigay ng kompensasyon. 3 piso lang ang ibibigay? Wala ba kayong konsensya? Konsensya? Alam mo ba kung sino ang contractor ng site na ito? Lu Corporation. Gusto mo pa ng pera? Sigurado ka bang hindi ka mawawalan? Ha? Hindi ninyo magagawa iyan. Ito ay pananakit sa tao. Dito? Nanay! Nanay! Nanay, okay ka lang? Ano ang ginagawa ninyo? Labag ito sa batas. Ano? Babae ka lang? Gusto mo pang ipagtanggol ang iba? Eto na lang. Kung hindi, matulog tayo. Baka maisipan ko, pakawalan iyang matandang iyan. Ang lakas ng loob mo. Sino ang kausap mo? Sasampalin kita. Maniwala ka man o hindi. Bubugbugin kita? Maniwala ka? Ayos ka lang? Lakas loob mong hampasin ang mukha ko? Alam mo ba, ang mga patakaran? Gusto mo pa? Ano? Mga tropa, lusog na. Hampasin ang mukha niya. Hoy, hindi, amo. Anong ginagawa ninyo? Tigil! Tigil. Isa na naman na walang alam sa limitasyon. Bigyan mo siya ng leksyon. Kuya, saktan mo ng todo ang mukha niya. Fiheng, ang katawan mo puro alak at babae na ang laman. Tingnan mo ang kuya mo. Ang gwapo. Ate, wala lang ako sa kondisyon. Harap ng ibang tao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kami ay taga Lu Group. Lakas loob mo akong saktan? Hindi ka patatawarin ng Lu Group. Ibig mong sabihin, Lu Group, pinapatay mo ang mga tao? Lu Group ang haring Rongcheng. Ano? Natatakot ka? Ang Lu Group ay hindi kailanman nagkukulang sa sahod ng mga manggagawa. Sa bawat manggagawa, kumpleto ang insurance. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para siraan ang Lu Group? Lutsihu. Ang tatay ko, siya talaga ay noong nagtatrabaho para sa Lu Group na sugatan. Sa mga ito baka may misunderstanding? Lu Group hindi kailanman nang aapi gamit ang kapangyarihan.
Narinig ko na ang Lu Group ay nakatuon sa tao, lalo na ang pangalawang ginoo ng pamilya, Lu. Hindi lang gwapo, kundi mabait din. Ang pangalawang ginoo ng pamilya Lu ang nag-utos sa amin gawin ito. Tama? Pare, dapat may konsensya ka sa pagsasalita. Kailan ko pinagawa sa inyo ito? Ako. Hindi talaga ako. Hindi ko sila kilala. Paano ko sila mapapagawa ng ganitong bagay? Ikaw ang pangalawang ginoo ng pamilya Lu. Ako. Pangalawang ginoo ng pamilya Lu. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi talaga ako. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi talaga ako. Pangalawang ginoo, ay ang panganay na ginoo. Tita, tumayo ka muna. Tita, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito siguradong gagawin namin ipaglalaban ka. Tara na. Dalhin mo ako sa inyong pinuno. Ginoo Hal. Natapos na ba ang usapan? Hindi. Wala. Kung wala, bakit ka bumalik? Ngayong buwan, may utang akong ilang milyon sa sugal. Hindi pa nababayaran. Kaya, ginamit mo ang pera ng Luz para sa sugal? At sa mga empleyado ng Luz, iniapi at pinagkakaitan ng sahod. Sino ba kayo? Bakit kayo nagmamayabang dito? Nabulag ka na ba? Amo, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko malalaman na ginagamit mo ang aking pangalan para gumawa ng masama dito. Amo, ilang buwan na akong hindi sila binabayaran ng sahod. Para sa luz natin, nakatipid tayo ng malaking pera. Nakatipid ng maraming pera? Assistant Dong, gawin ang kumpletong investigasyon sa construction group ng Luz tungkol sa hindi pagbabayad ng sahod, bayaran lahat ng atrasadong sahod, at saka magbigay ng isang buwang dagdag na sahod bilang kompensasyon. Kuya! Ako? Binigyan kita ng isang departamento para pamahalaan at ginawa mo ito sa akin. Pinadapa mo ito. Umuwi ka at pag-isipan ang iyong ginawa. Huwag kang lumabas ng 2 linggo. Kuya, hindi ko kasalanan ito. Nagkamali lang ako. Ang iyong pagkakamali. Muntik nang mawasak ang pamilya ng iba. 2 linggo ay magaan pa. Ate, Sa tingin ko, tama si kuya mo. Kung hindi dahil kay Sitian na nakasalubong namin, malaking gulo sana ang nangyari. Sa tingin ko, hindi sapat ang 2 linggo. Baka dapat parusahan ka na lang, alagaan si tatay, sa loob ng 1 buwan. salamat ate. Chuchu! Salamat. Kasalanan naman talaga namin ito. Ang mga gastusin sa ospital, sagot ng grupo. Para sa kompensasyon? Si Zicheng na ang mag-apply. Gagawin ko ang misyon. Ngayon, ako ang nagkulang. Magaling ka na. Ang laking grupo, hindi mo naman masasakop lahat. Bakit ka pa? Mukhang may iniisip. Matapos ang operasyon ni Lola, ngayon, nakita ko si Tatay Shen sa ospital. Gusto kong bisitahin si Lola. Tara, samahan kita. Huwag ba kayong mag-aaksaya ng oras? Ilipat na itong pasyente sa labas. Bilisan mo, ilipat na ang pasyenteng ito. Dr. Huang, ang pasyenteng ito, si Dinjo, ay nagbigay ng espesyal na tagubilin. Dapat, nasa intensive care unit ito. Dean Joe, matanda na siya. Ngayong taon magre-retiro na. Vice Dean Wei, ngayon, ang taong may tunay na kapangyarihan. Ang biyenan ni Vice Dean Wei ay may sakit. Mrs. Wei, gusto niya ang intensive care unit na ito. Bilisan nyo? Dr. Huang, ang pasyenteng ito, katatapos lang ng operasyon. Hindi pa stable ang kondisyon kung hindi maghintay muna tayo. Ang matandang babae na ito, may kukumpara ba sa biyenan ni Vice Dean Wei?
Mrs. Wei, dumating na kayo. Ang silid na ito handa ko na para sa inyo. Sino ito? May amoy ilabas na agad. Anong klaseng tao yan? Mabaho. Itapon mo na yan. Baka pasyente, naihi at nadumi na siya. Dadalhin ko siya sa ordinaryong ward. Palitan natin siya. Kung ganito na siya, wala nang saysay ang mabuhay. Mas mabuti pang maaksidente na lang. Narinig niyo ba? Bilisan niyong tawagan ang pamilya para iuwi siya. Para hindi na siya nandito. Nakakasira sa mood ng nanay ko. Opo. Bakit hindi ka pa humanap ng lugar? Itong matandang babae, ilipat doon. Bilisan mo, ipaalam sa pamilya. Apo, Ano yon? Kanina lang, parang narinig ko si Lola na tinatawag ako. Nasa ICU si Lola. May nagbabantay sa kanya. Baka nagkakamali ka? Dr. Zhou, kanina pa siyang naghihintay sa atin. Sabay tayo doon. Tara na. Ma. Iba ang tadhana ng bawat isa. Tingnan mo kanina, yung matandang babae na kahiga doon, walang nag-aalaga. Ma, ikaw ang biyenan ng direktor. Pwede kang pumunta kahit kailan, laging may mag-aasikaso sa iyo. Mrs. Y, ang silid, nilinis ko na po para sa inyo. Tingnan niyo po, ano pa po ang kailangan niyo? Ikaw, marunong kang umintindi. Balang araw, ako at si Wei ay magre-recommend sa iyo. Salamat po. Walang anuman, walang anuman. Sino kayo? Sa silid na ito, nasaan ang dating pasyente? Sino kayo? Ang silid na ito ay basta-basta niyo pinapasukan? Nasaan si Lola ko? Yung matandang babae na tinutukoy mo, pinaalis ko na at inilipat sa ibang lugar. Ano? Ikaw? Pinaalis mo ang pasyente? Pinaalis mo ang tao. Magpapadala ako agad ng tao para ibalik ang matandang ginang. Ding Zhou. Ano ba? Bakit ang laki ng gulo? Nagkasakit ang nanay ko. Kailangan ng silid. Yung mga tao na iyon, mas mahalaga ba sila kaysa sa nanay ko? Ang nanay mo. Ang nanay mo ay walang kwenta. Ikaw. Tumawag kayo. Sila, palayasin ninyo. Sino ang maglakas loob? Ako ang asawa ng Vice Director Wei. Ang ospital na ito ay malapit nang maging kay Wei ang desisyon. Ngayon, sinong may gana na galawin ako? Maniniwala ba kayo? Pababayaan ko kayong umalis agad sa ospital? Dean Joe, hindi ko alam kung ang matandang babae na iyon ay kamag-anak ninyo. Pinapayagan mo siyang maospital at maoperahan. Mabuti na ang ginawa mo. Hindi na kailangan para sa ganoong tao na galitin ang Vice Director Wei. Anong klaseng tao? Mrs. Lu, huwag kayong magalit. Nagpadala na ako ng tao para ibalik ka agad ang matandang ginang. Dean Joe, gusto mong makipag-agawan sa akin ng silid? Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Tingnan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Ding Zhou, malapit ka nang magretiro. Sa hinaharap, ang Kangda Hospital na ito ay ang kaharian na ng pamilya Wei. Payo ko sa'yo, mas mabuting mag-ingat ka na lang. Nanay, ngayon nandito sila Wei. Walang sino man ang makikipag-agawan sa'yo ng kwarto. Ikaw.
Nanay, o kaya magpalit tayo ng kwarto. Ito, sipon lang ito. Hindi naman kailangan na dito ka. Wei Yichang, ano ang sinasabi mo? Kahit na ang nanay ko ay simpleng sipon lang, dapat siya ay nasa ganitong magandang kwarto. Vice Dean Wei. Pang-aabuso sa mga medical resources. Mukhang hindi ka talaga bagay na maging Vice Dean. Ano naman ang masama sa pag-abuso ng resources? Ang mga gamit ng pamilya namin, gagamitin ko ayon sa gusto ko. Ganoon ko gagamitin. President Liu, pasensya na talaga. Ang asawa ko hindi siya marunong umintindi. Kami, lilipat na kami agad. President Liu? President Liu, Tanggalin si Wei Yichang sa lahat ng kanyang posisyon. Gawin mo iyan. Si, Pasensya na, Lola. Nalate ako. Okay lang. Lola, ako. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Aray, huwag kang umiyak. Lola, ayos na ako, di ba? Apo, ikaw pala. Binata, ikaw pala. Lola, Lola, kilala mo siya? Malapit nang mag-eskwela ang apo ko. Eto, matrikula. Kulang pa ng konti. Paano na? Ikaw ba? ako ay kaklase ni Lin Chu. Noon, sabi niya, ipapahiram sa iyo ang pera. Ay, pagkatapos, tinanggap ko na ang pera. Tama apo ko. Natatandaan mo ba? Itong pera, ibalik sa kaklase mong ito. Lola? Itong pera, baka hindi na kailangang ibalik. Hindi pwede. Kung gayon, itong pera. Dahil kasal na kami. Kasal na kayo. Lola, huwag kayong masyadong excited. Ako, ayos na. Mula ngayon, sa wakas, may tao na mag-aalaga sa aking apo. Mabuti. Tita, dito ka na lang tumira ng payapa. Nanay, ikaw talaga yon. Nanay, ikaw talaga? Nanay, ang katawan mo ngayon ay gumaling na. Dahil sa inyo, wala kayong pakialam sa akin. Ang apo ko ang nag-aalaga sa akin. Nanay, ano naman ang sinasabi mo? Ako. Nanay, sino ito? Ako ang biyanan ni Chuchu. Biyanan? Ikaw pala ang biyanan ko. Ang galing mong mag-alaga sa sarili mo. Ang bata-bata mo pa. Kayo at si Chuchu ay naghiwalay na. Huwag na kayong magpanggap na kamag-anak. Ay, nanay. Nanay, ano bang sinasabi mo? Kami at si Chuchu ay tunay naming anak. Sa loob ng buto ay magkadikit ang litid. Kami, gustong makipag-ayos kay Chuchu. Oo. Gusto makipag-ayos. Ilabas niyo ang 1 milyon. Ay, Chuchu. Sa tingin ko ngayon, ay hindi ka naman nagkukulang ng 1 milyon. At sa kayang 1 milyon, ay ginamit ng kapatid mong lalaki. Hindi ka naman. Talagang babawiin mo? Kung hindi mo kayang mawalan ng pera, huwag na nating pag-usapan ng damdamin. Lola, tara na. Tara na. Lin Chu, sigurado ka na ba? Kami ang iyong sandalan.
Huwag mong isipin na maganda ang pag-aasawa mo ngayon. Kung sakaling maapi ka sa hinaharap, hindi ba't kami ang magtatanggol sa iyo? Tama. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan si Chuchu na maapi. Si Chuchu sa aming bahay ay ang pinakamamahal namin. Tita, tara na. Si. Buisit na babae. Walang kwenta ang babaeng yan. Mas mabuti pa ang anak na lalaki. Hay nako, Tay, nanay, anak. bakit kayo nandito? Sakto. Wala na akong pera. Bigyan mo ako ng ilang 10,000. Ilang 10,000. Sa bahay natin ngayon, wala man lang kahit ilang libo. Samantalang ilang libo wala. Ikaw, buwisit na lalaki. Kayo, yung ate ko na binigyan ng 1,000,000, naubos na. At may kapal ka pang magtanong, ang araw-araw mong paggastos ay walang kontrol. Siyempre naubos. Tama. Sige, ibenta ang bahay at ibigay sa akin ang pera. Ibenta ang bahay? Ibenta ang bahay. Saan kami titira? Bahala kayo. Hindi ninyo akalaing. Aako ako sa inyo. Hoy, buwisit na lalaki. Papaluin kita. Tama na, tama na. Tiyo, sa panahong ito kailangan magpahinga ng marami. Ang pag-aalaga ay makakatulong sa paggaling. Tita, huwag kang mag-alala. Bihasa na ako. Tiyo, kamakailan ay maganda ang katawan. Mas gumaganda na. Ano? Maganda ba ang ginawa ko? Ngayon, pumayag ka na ba? Kumusta ang ginawa ko? Pwede ka na bang pumayag? Pasensya na. Sinabi ko na, sa mga lalaking babaero, wala akong interes. Aaminin ko. Aaminin ko na dati, May. Kaunting pagiging babaero, pero kaya kong magbago. Pwede bang magbago ang aso sa pagkain ng tae? Ang aso, hindi magbabago sa pagkain ng tae, pero kaya ko. Kung hindi ka naniniwala, magsusumpa ako para sa'yo. Sumusumpa ako. Ikaw, Huwag kang manumpa. Natatakot ako na masyado kang malapit sa akin. Baka tamaan ako ng kidlat. paano naman tatamaan ka ng kidlat? Hindi ba? Aba, Sabihin mo sa lumayo akin. ka nga sa akin. Yung mansanas na binili mo, pwede bang bigyan mo ako ng isa? Manigong bagong taon. Tagay? Umuwi na ako. Nandito na ako.